Dito muna tayo sa loob ng napakalawak at nakakalunod na bulwagan ng Demon God Palace. Sa gitna ng dambuhalang tensyon na yayanig sa rasyonalidad ng buong kulto, isang mensahero ang lumapit sa absolute ruler ng Heavenly Demon Divine Cult para ihatid ang balitang yayanig sa Succession War bago ang Mara Festival. Wika ni Mudam, Demon Lord, may apurahang balita. May mga tridor, sumagot ang Demon Lord, kumalma ka lang. Hindi ito totoo. Walang dahilan para magpanik. Nagtanong si Mudam na tila hindi maunawaan ang ibig nitong sabihin, paumanhin po. Utos ng Demon Lord, ipagpatuloy mo ang iyong ulat. Natatarantang wika ni Mudam, ang buong lugar ay nasa state of emergency. Ang buong Heavenly Demon Army ay nasa site na, at lahat ng battle squads ay sumusuporta sa Heavenly Demon Army bilang pag-iingat. Ang mga executives ay nananatili sa kanilang mga posisyon habang ang mga tauhan ng penal hall ay inaaresto na ang mga subordinate ng mga tridor at kinahalughog ang kanilang mga tirahan. Kalmadong nagtanong ang Demon Lord, kumusta ang General Strategist? Mabilis na sumagot si Mudam, nasa kanyang opisina po siya gaya ng ibang mga executive. Naglabas po siya ng emergency request sa Hidden Pavilion, pero wala pa silang ginagawa sa ngayon. Maikling sagot ng Demon Lord, naiintindihan ko. Wika ng Demon Lord sa kanyang isip, kaya alam din ng General Strategist na ang pagtataksil na ito ay hindi totoo. Kung hindi, kumilos na sana ang Hidden Pavilion. Alam ko na may gagawin siyang malaking bagay, pero hindi ko inaasahan na magiging ganito ito kadelikado. Dagdag pa ng Demon Lord sa kanyang isip habang iniinom ang kanyang alak, paano mo ngayon aayusin ang mga kahihinatnan? Biglang naalala ng Demon Lord ang mga binitawang salita ng ating bida na si Sorayang. Isang deklarasyon mula sa ating Demon King na yayanig maging sa rurok ng kapangyarihan. Wika ni Sorayang mula sa alaala, gagawin ko na lang siyang tunay na tridor. Ang resulta ang mahalaga, di ba? Napangiti ng napakalamig ang Demon Lord. Alam niya na ang ating bida ay pormal nang ang lumalampas sa limitasyon ng tao sa gitna ng Succession War. Wika ni Mudam, kung nagpakalat po siya ng maling impormasyon bilang paraan para manalo sa succession fight, nakagawa siya ng isang napakabigat na krimen. Kalmadong wika ng Demon Lord at nagbigay pa ng pangaral, hindi pa rin natin alam kung ang dalawang batang iyon ay tunay na nagkasala ng treason. Minsan, ang mga kasinungalingan ay nagiging katotohanan. Napanganga na lang si Mudam sa pagkabigla habang pinagpapawisan. Literal na napatahimik ang lahat sa tindi ng pilosopiya ng kanilang Panginoon. Wika ng Demon Lord, kumalma ka at magpahinga. Nagpaalam naman si Mudam, sige po. Lalabas na po ako. Dahan-daang lumabas si Mudam, habang naiwang mag-isa ang Demon Lord sa gitna ng katahimikan. Pinagmamasdan ng Panginoon ang bawat anino habang ang kanyang isip ay pormal ng nilalamon ng dambuhalang ekspektasyon para sa walking calamity. Wika ng Demon Lord sa kanyang isip, bagaman kapuri-puri na hindi niya nililimitahan ang kanyang sarili, responsibilidad din niya na harapin ang mga bunga ng kanyang mga aksyon. Isang nakatutulig na tunog ng pagbitak. Ang mangkok na hawak ng Demon Lord ay biglang nawasak at nagkapira-piraso. Isang sinyalis ng isang unos ang magaganap. Tahimik lang na pinagmamasdan ng Demon Lord ang kanyang kamay habang ang alak ay dahan-daang tumutulo. Wika ng Demon Lord, kung hindi ka makakakuha ng mga resulta na gusto ko, hindi ko mapapalampas ito kahit na gusto kita. Samantala, mabilis na lumipat ang eksena sa gitna ng nagkakagulong Xenia Pavilion. Sa gitna ng ulan at ang dambuhalang pagsalakay ng Heavenly Demon Army, ang katulong na naglilingkod kay Cheyomin ay pormal nang ang tumatakas habang bitbit ang bunsong disipulo. Isang nakakangilabot na kaguluhan ang bumabalot sa paligid habang ang ikalawang Young Lord na si Guan Pyong ay nagwawala sa loob. Sigaw ng punong katulong, ang tridor. Ang tridor ay tumatanggi sa pag-aresto. Hulihin niyo siya. Isang napakalupit na revelasyon. Balikan natin ang sandali bago mangyari ang lahat ng kaguluhang ito. Gamit ang kanyang dambuhalang kontrol sa Chi at ang Nine Depths Demonic Arts, ang ating bida na si Sorayang ay nag-iwan ng isang lihim na mensahe sa katulong gamit ang Distant Whispering Technique. Isang hakbang na nagpapatunay na ang Walking Calamity ay tatlong hakbang na laging abante sa kanyang mga kalaban. Bulong ni Sorayang sa katulong gamit ang Frequency Whispering, kapag naging magulo na ang lahat, kunin mo si Yomin at umalis na kayo rito. Sigurado akong makakapagdesisyon ka kung ano ang pinakamagandang gawin pagkatapos niyan.
Wika ng katulong sa kanyang isip, ang sinabi sa akin ng pangatlong young lord sa pamamagitan ng frequency whispering technique ay nangyari. Paano niya nalaman na mangyayari ito? Kaninong panig ba dapat pumanig ang young lady sa baliw na labanang ito para maging ligtas? Pagdating sa pintuan, literal na hamarang ang mga miyembro ng attack squad. Bitbit ang kanilang mga sandata, ang mga elite ng Heavenly Demon Army ay nagpakita ng kanilang bagsik sa harap ng tumatakas na katulong. Sigaw ng tauhan ng attack squad, hinto. Ipakita ang inyong pagkakakilanlan. Paliwanag ng katulong, isa akong maid na naglilingkod sa ikapitong young lady. Isa sa mga tridor ay nanggugulo doon sa loob. Isang dambuhalang pasabog. Napatanong ang attack squad leader sa narinig, ang ikapitong young lady. Dahan-daang ibinaba ng punong katulong ang batang si Cheyomin sa harap ng mga kawal. Wika ng pinakabatang young lady, ako ito, si Cheyomin. Yumuko ang attack squad leader bilang bigay galang at winika, binabati ko ang ikapitong young lady. Sana ay maunawaan ninyo ang aming kawalan ng galang sa gitna ng sitwasyong ito. Sumagot naman Cheyomin, sige. Nagbigay ng utos ang attack squad leader, ihatid ang young lady at ang katulong sa isang ligtas na lugar. Ang iba sa inyo, palibutan ang Xenia Pavilion. Sumagot ang mga tauhan, opo, sir. Habang isinasagawa ang paglikas, ang isipan ng headmaid ay formal nang nilalamon ng dambuhalang takot. Matapos marinig ang frequency whispering technique ni Sorayang, na-realize niya ang tunay na bagsik ng pangatlong young lord na tila lumalagpas na sa konsepto ng isang tao. Wika ng katulong sa kanyang isip, pangatlong young lord. Mapanganib siya. Sobrang mapanganib. Kailangan kong ilayo ang young lady sa kanya. Nagtaka ang katulong, young lady. Nasaan ka na, young lady? Sa kabilang banda, dito naman tayo sa gitna ng masukal na gubat kung saan ang ulan ay nagmistulang luha ng langit. Sa ilalim ng madilim na anino, ang ating bida na si Sorayang ay formal nang hinarap ang panganay, ang unang young lord na si Jin Guanyong. Tanong ni Jin Guanyong, prison? Isinama mo ang Heavenly Demon Army sa usaping ito sa pamamagitan ng paggawa ng krimen na hindi ko naman ginawa? Sa tingin mo ba ay gagana ang ganyang kalokohan? Maikling sagot ni Sorayang, oo. Kumunat ang noo ni Jin Guanyong sa galit at winika, kakalad ka rin kita sa Demon God's Palace at papatunayan ko ang aking pagkainosente. Nang asar pa ang ating bida at winika, siguro ay natatakot ka na. Mas madaldal ka kaysa sa dati. Literal na sumabog ang tensyon. Sa tindi ng galit, biglang sumugod si Jin Guanyong para atakihin ang ating bida. Sigaw ni Jin Guanyong, manahimik ka, bastardo. Isang dambuhalang sipa ang pinakawalan patungo sa mukha ni Sorayang, ngunit ang ating lodi ay sinalag ito gamit ang kanyang braso. Kahit napaurong ng bahagya, nanatiling matatag ang ating Demon King. Wika ni Sorayang at napaungol sa sakit, medyo malakas ang tama na yun. Bulong ng ating bida sa kanyang isip, siguradong malakas siya. Bagaman kahanga-hanga rin ang kanyang bilis, pakiramdam ko ang bawat kalamnan niya ay punong-puno ng kapangyarihan. Walang tigil na nagpakawala ng sunod-sunod na sipa si Jin Guanyong, ngunit ang bawat atake ay sinalag at iniwasan ng ating bida. Sa ilalim ng Nine Depths Demonic Arts, ang bawat galaw ni Sorayang ay naging ganap na perpekto at walang depekto. Kalmadong wika ng ating bida sa kanyang isip, gayunpaman. Isang napakalupit na pangyayari ang naganap. Sa huling sipa ni Jin Guanyong, umiwas si Sorayang at nagpakawala ng isang dambuhalang suntok diretso sa mukha ng panganay na anak. Isang nakatutulig na impact ang nagpaurong kay Jin Guanyong ng ilang hakbang. Napaungol sa sakit ang panganay. Pagtataka ni Jin Guanyong sa kanyang isip, ano? Ano ang galaw na yun kanina lang? Isang dambuhalang katanungan ang formal na gumuhit sa isipan ng unang young lord. Wika ni Sorayang nang may pang-aasar, masyado kang nagtitiwala sa sarili mo. Nabigla si Jin Guanyong at napatanong, ano? Paliwanag ng ating bida habang seryosong nakatitig sa kanyang kuya, sinabi mo kanina na ang martial arts mo ay mas nakakataas sa akin, di ba? Ang overconfidence na yan ang siyang pipigil sa'yo. Literal na natahimik si Jin Guanyo. Isang dambuhalang katahimikan ang namayani sa pagitan ng magkapatid habang ang panganay na anak ay dahan-daang humahawak sa kanyang sinturon. Isang espada na sinturon ang nagpapakita ng isang nakakangilabot na pamilyaridad sa ating bida. Nabigla si Sorayang sa nakita at napatanong sa kanyang isip, di ba?
ang espadang yan. Sa isang pikit mata, hinugot ni Jin Guanyo ang kanyang sinturon at habang winawagayway ito, bigla itong tumuwid at pormal na naging isang matalas na espada. Isang pambihirang sandata na kasing nipis ng papel ngunit kasing tigas ng bakal, eksaktong katulad ng sandata ni Penal Lohol Master Gogo, wika ng panganay, wala kang sense of urgency. Pagtataka ng ating bida sa kanyang isip, ang grip niya sa espada, ang paraan ng kanyang pagbunot, pati na rin ang kanyang murderous intent, eksaktong-eksakto ito sa martial arts ni Penal Lohol Master. Kinumpara pa ng ating bida at winika, ang parehong martial arts gaya ng kay Penal Lohol Master, kaya naman, ang relasyon mo sa kanya ay hindi ordinaryo. Literal na naging matalas ang tingin ni Jin Guanyo. Ang kanyang aura ay bumibigat habang binabanggit ang pangalan ng halimaw ng Penal Lohol. Sumigaw si Jin Guanyong nang may galit, isa lang siyang talunan. Natatawang wika ni Sorayang, alam mo ba na nagre-react ka ng napakadramatiko tuwing binabanggit ko siya? Isang malakidlat na liwanag ng espada ang pormal na humati sa hangin. Gumawa ito ng isang dambuhalang light sword aura na parang isang tuwid na liwanag na bumaon at tumagos sa puno. Sa tindi ng kanyang instinto mula sa Nine Depths Demonic Arts, pormal na umiwas ang ating bida sa tamang oras bago pa man mahati ang kanyang ulo. Napagtanto ng ating bida sa kanyang isip, Explosive Blood Demon Sword. Ito ay explosive at may matinding killing power. Biglang sumugod at tumalon ang ating bida para sipain ang mukha ni Jin Guanyo bilang ganti. Isang napakalupit na counter. Ang bilis ng walking calamity ay pormal nang ang yumanig sa rasyonalidad ng panganay na anak. Napawika si Jin Guanyong sa galit, ikaw. Literal na muntik nang mawala ng balanse ang panganay. Ngunit agad siyang nakabawi at nagpakawala ng isang nakamamatay na atake bitbit ang lahat ng kanyang puot. Sigaw ni Jin Guanyong, mamatay ka. Habang itinatarak ng panganay ang kanyang espada ng diretso sa hangin, literal siyang napatanga sa kanyang nasaksihan. Ang ating bida na si Sorayang ay pormal na ngang nakatapak ang isang paa sa ibabaw ng kanyang espada nang may napakalamig na tingin, tila ba isang dambuhalang insulto sa sining ng panganay. Wika ng ating bida nang may pang-aasar, hindi masamang atake. Hindi ko alam kung paano pa mapapaganda ang isang yan. Dagdag pa ni Sorayang, gayunpaman, pagdating sa mga assassination technique, medyo kulang ka pa. Ang skill level mo ay hindi man lang malapit sa Death Lord, isa sa 3 pinakamalakas na assassin sa buong mundo. Nagtanong si Jin Guanyong, Death Lord. Sino yun? Wika ni Sorayang, hindi mo na kailangang malaman ang mga detalye. Dagdag pa ng ating bida, ang kailangan mong malaman, ay ang katotohanang na mamamatay ka na rin sa mga kamay ko. Isang napakalupit na sipa ang pormal na pinakawalan ni Sorayang diretso sa mukha ni Jin Guanyong. Sa tindi ng impact, literal na tumalsik ang panganay na anak at marahas na bumangga sa isa sa mga dambuhalang puno sa loob ng gubat. Isang eksena na yayanig sa sinumang makakakita sa bagsik ng pangatlong Young Lord. Wika ng ating bida habang nakatingin sa kanyang kuya, talaga namang kapuri-puri na naabot mo ang Ultimate Demon Realm bago ang edad na 40. Karapat-dapat ka sa titulo bilang susunod na pinakamalakas na martial artist. Dahan-daang tumayo si Jin Guanyong mula sa pagkakasubsob sa lupa. Habang pinapagpagan ang kanyang sarili, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang nakakangilabot na aura ng paghihiganti. Ngunit ang ating bida, bitbit ang kanyang sudden enlightenment, ay patuloy lang sa kanyang pambabara. Pagpapatuloy pa ni Sorayang, gayunpaman, kulang ka pa rin, sa punto na hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling ang kumpiyansa mo. Hindi lang ikaw ang tanging nakaabot sa Ultimate Demon Realm. Ano ba ang nagbibigay sa iyo ng ganyang katinding kumpiyansa? Sumigaw si Jin Guanyong na tila hindi matanggap ang katotohanan, manahimik ka. Isang dambuhalang pasabog, literal na nagpakawala ng kanyang chi si Jin Guanyong. Ang explosive wind pressure na nagmula rito ay yumanig sa buong kapaligiran. Napilitang takpan ng ating bida ang kanyang mukha habang pilit na binabalanse ang kanyang sarili matapos mapaurong ng ilang hakbang sa tindi ng hangin. Napaungol ang ating bida sa tindi ng pressure. Sa gitna ng alikabok, isang asul na chi na parang usok ang pormal na lumitaw sa mga kamay ni Jin Guanyong. Sa ilalim ng Nine Depths Demonic Arts, naramdaman ni Sorayang ang isang kakaibang pagbabago sa kalikasan ng paligid. Wika ni Sorayang habang nauubo ng dugo, ang demonic energy na yun kanina lang,
literal na nakakangilabot. Ang tubig mula sa basang lupa ay dahan-daang nagsimulang lumutang sa ere, habang ang mga puno sa paligid ay pormal nang natutuyo at namamatay ng mabilisan. Isang sining na lumalamon sa buhay ang kasalukuyang ipinapakita ng panganay. Kunot noong winika ni Jean Guanyong, ang lakas ng loob mong pagdudahan ang aking martial arts. Ang buong katawan ni Jean Guanyong ay naglalabas ng asul na chi na parang isang naglalagablab na apoy. Natigilan ang ating bida sa pagkabigla at napatanong sa kanyang isip, ang teknik na yan ba ang demonic emperor chi? Isang nakakangilabot na ngisi ang gumuhit sa mukha ni Jean Guanyong. Ramdam ang rurok ng kapangyarihan mula sa sining na tanging ang mga pinuno lang ng cult ang nakakaalam. Pagyayabang ni Jean Guanyong nang may kumpiyansa, hindi ko sana gustong gamitin ito. Pinagsisisihan ko na hindi kita pinatay ng mas maaga. Napamura na lang ang ating bida at winika, lintik na yan. Hindi ko inasahan na may itinatago ka palang ganyan. Hindi ko ipagpapalagay na ninakaw mo yan. Natutunan mo ba yan mismo sa Demon Lord? Maikling sagot ni Jean Guanyong, syempre. Literal na nayanig ang rasyonalidad ng ating bida. Ang sining na itinuturing na absolute demonic art ay natutunan na din ng kanyang kuya. Wika ni Sorayang sa kanyang isip, ang absolute demonic art, ang demonic emperor chi, na natututunan ng lahat ng mga dating pinuno ng divine cult. Doon ba nanggagaling ang kumpiyansa niya? Dagdag pa ni Jean Guanyong habang nanlilisik ang kanyang mga mata, hindi ko alam kung anong klaseng demonic art ang maaaring natutunan mo, pero hindi ito gagana laban sa demonic emperor chi. Ngunit sa gitna ng panganib, isang napakamalamig at nakakalokong ngiti ang pinakawalan ni Sorayang. Isang ngiti na tanging ang isang taong lumalagpas na sa limitasyon ng tao ang makakagawa. Hindi nagpatalo ang ating bida at nagyabang, syempre, kung ang Demon Lord sana ang kaharap ko, magiging iba ang usapan. Gayunpaman, laban sa iyo, isang tanga na nag-aaral lang ng kung ano ang itinuturo ng iba sa kanya, hindi ganoon ang kaso. Isang napakalupit na hamon. Sa ilalim ng malakas na ulan, ang ating bida ay pormal nang ang nag-uumpisang mag-ipon ng kanyang sariling dambuhalang kapangyarihan na nakumpleto sa tulong ng insight ni Li Cheonsang. Wika ni Sorayang sa kanyang isip, ipapakita ko rin sa iyo kung ano ang mayroon ako. Ang Ninefold Demonic Arts. Isang dambuhalang sigaw ang binitawan ni Sorayang habang inilalabas ang kanyang napakalakas at napakaraming chi. Ang buong gubat ay literal na nayanig sa tindi ng presensya ng sining na ayon sa sabi-sabi ay siyang nagbukas ng gateway patungong impyerno. Nagulat si Jean Guanyong sa nasaksihan at winika sa kanyang isip, hindi ko pa nakita ang demonic art na ito noon. Siya ba mismo ang gumawa nito? Isang dambuhalang sword aura chi ang binuo ni Sorayang sa kanyang kanang kamay. Literal na nanlaki ang mga mata ni Jean Guanyong sa tindi ng gulat na kanyang nasaksihan. Hindi makapaniwala si Jean Guanyong sa bilis at lakas ng enerhiya na nilalabas ng ating bida. Mabilis pa sa kidlat na sumugod ang ating bida para umatake. Sinalag ito ni Jean Guanyong gamit ang kanyang espada, at isang dambuhalang usok ang pormal na lumitaw mula sa tindi ng impact ng kanilang salpukan. Nagawa pang purihin ni Jean Guanyong ang kanyang kapatid, kahanga-hanga. Isang blade technique sa ganitong antas gamit ang isang hand blade. Literal na napatulala ang panganay na anak. Ang kanyang espada ay nabaluktot sa tindi ng sword pressure na inilabas ng ating bida. Galit na wika ni Jean Guanyong habang nanlilisik ang kanyang mga mata, hindi kita papatayin, pero mas mabuting putulin ko na lang ang dalawa mong braso. Nang hamon pa si Sorayang nang may kumpiyansa, subukan mo. Isang napakalupit na tapatan. Magagawa kaya ng Ninefold Demonic Arts ni Sorayang na tuluyang durugin ang Demonic Emperor Chi ni Jean Guanyong. Ang tadhana ng demonyo ay pormal nang ang nag-aalab sa gitna ng ulan at kamatayan. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.